Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako si Ma'am Rose. Inyo pong makakasama sa gabing ito para talakayin po natin ang kaugnayan ng hika sa heart attack. Kayo po ay mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po ay pangalan po ay Rose Alfonso. I-click nyo po yung subscribe, pati po yung bell para ma-update kayo sa aking mga health topics. At ganun din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. I-follow and like and share po ninyo itong ating programang Patnubay sa Kalusugan para marami kayong matutuhan. Lalo na po ngayon ang topic natin, anong kaugnayan ng asthma sa heart attack. Yan ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ngayon, yung hika, ito isang chronic inflammatory disease ng daanan ng hangin, yung airway. Kaya nagkakaroon ka ng wheezing sound, kinakapos ka ng hiniga, at nagkakaroon ng chest tightness at pag-ubo. Ibig sabihin po nito, itong airway, ito yung mga tubo na nagdadala ng hangin palabas at papunta sa baga po natin ay namamaga dahil sa allergy at kumikipot. Ang pamamaga ay natitrigger ito ng allergen. Ito yung mga substances na meron kang allergic reaction tulad ng pollen, dust mites, at mga balahibo ng hayop o kaya yung mga amag sa paligid. Kaya ito po yung mga allergen, nagkukos ng allergic reaction. Nakaka-trigger po ito ng atake sa hika. Mga irritants, mga substances, nakakairita sa daanan ng ating hininga tulad ng usok, air pollution, mga matapang na amoy ng mga chemicals. Tulad po, halimbawa, pintura, diba? Pabango. Yan, pagka masyado yung para sa'yo, ay very strong yung odor na yon, nakaka-trigger to ng asthma attack. O kaya yung nasobrahan ka sa exercise, sa sobrang pagod, nahapo ka, pwede ka rin atakihin ng hika. O kaya ka hinika, nagkaroon ka ng respiratory infection, tulad na halimbawa ng ubo at sipon, na pneumonia ka. Lumalala ang simptoma ng hika mo pag meron kang respiratory infection. At may kaugnayan din po yung asthma attack pag meron kang GERD, no? Yung bang acid reflux, yung acid mula sa sisik mo, sa tiyan mo, umaakyat pataas. O kaya yung emotional stress, yung alalahanin sa buhay, mga problema, yung mga galit, no? Ay nakaka-trigger to ng asthma attack. Kaya yun naman pong heart attack, ito'y tinatawag nating myocardial infarction pagka nagkaroon ng blood clot sa daluyan ng ating ugat o kaya na-cut off ang blood flow sa bahagi ng puso mo. Nagiging dahilan ito ng chest pain, pangangapos ito ng paghinga, nagsusuka ka, at malamig ang pawis mo. At ito po ay may connection ito sa heart attack. Ang asthma po hindi directly nagkukos ng heart attack, pero mayroong evidence, mga factor for heart disease. Eventually, naging dahilan ito ng heart attack. Ang mga risk factor nito, tulad ng nasabi ko, ang asthma, ito'y characterized ng chronic inflammation sa ating airway. Itong inflammation na to, apektado yung parts ng ating katawan. Kasama yung dugo, yung daluyan ng ating dugo. Nagko-contribute sa development ng atherosclerosis. Ito yung pag-build up ng mga plaque sa ating artery na pwedeng madamage yung lining ng ating blood vessel. Yung lining po ng ating blood vessel, ang tawag doon endothelium. At ito pong mga lining ng ating ugat kung saan po dumadalo yung ating dugo ay madaling magkaroon ng pagbabara at nabibuild up yung cholesterol. Kaya pagka namaga po yung endothelium, nawawala yung ability nito na mag-function tulad ng
normal blood flow, normal blood pressure, and normal blood clotting. Paalala mo na po sa ating vitamin C, napakahalaga nito sa proper functioning ng ating immune system at nakakatulong ito sa production ng white blood cells para ma-protect ang katawan sa infection at tumutulong ang white blood cells sa production ng ito pong ating katawan. Gumagawa sila ng white blood cells ng ating immune, ito yung ating defense, no? Panlaban sa germs. Kaya pag nagtitake ka ng vitamin C, ito po yung natural na, ito yung vitamins na antibiotic na tinatawag. At tumutulong ang vitamin C sa production ng collagen, protection sa structure and function of the skin, the bone, blood vessel, and connective tissue. Kung may sugat ka, madali kang gumaling pag may vitamin C ka. Alam mo yung mga may sakit sa puso, stroke, cancer, and diabetes, may improve ang blood pressure nyo pag nagtitake kayo ng vitamin C. Nakakababa din ito ng gout attack, nakaka-reduce sa ang mga taong merong gout, no? Tumutulong sa absorption ng iron at na-improve ang absorption ng, importante kasi ang iron sa production ng red blood cells eh. So pagka nag-take ka ng vitamin C, nare-reduce yung simptoma ng asthma. At mag-take din kayo ng Super B complex, meron siyang 8B vitamins, B1, B2, B3, B7, B9, B12. Ito po lahat ay merong tulong para mag-produce sila ng red blood cells para magbigay sa atin ng energy at magdala ng oxygen sa ating katawan. Tumataas ang ating energy level, tumutulong sa energy metabolism, at kino-convert yung food into energy. Pag kulang tayo sa Super B complex, madali kang mapagod, mahapo, at panlaban nito sa asthma attack. Pag pagod ka, nahapo ka, mahina immune system mo, madali kang talaban ng asthma attack. Kaya para po lumakas ang ating katawan, ipagsama nyo yung vitamin C at Super B complex, no? Para sa ganon ay maganda ang panlaban natin sa asthma attack. Kasi pag tayo po ay yung po ba tayo ay yung inaataka ng asthma, mahina ang immune system mo. Alam mo yung pong vitamin C, ito po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan. Alam niyo po ba yung endothelium? Ito po yung, di ba, yung ugat natin, dinadaanan niya ng dugo. Yung dinadaanan ng dugo, yung lining nun, ang tawag endothelium. Ito ay selective barrier pagitan ng dugo at ng surrounding tissue. Kinokontrol po ng endothelium yung passage ng nutrients, fluid, and immune cell pagitan ng bloodstream at tissue. Itong selective permeability, ini-ensure niya magkaroon ng proper supply at nutrients ang mga ugat na daluyan ng dugo para ma-prevent na makapasok ito sa ating bloodstream. Ang ating endothelium para siyang junction, para siyang zipper. Siya yung nagsisil para yung spaces pagitan ng cellular na restricted, yung passage ng mga large molecule and fluid. Nire-regulate ng endothelium yung lining ng ating ugat. Ito'y vasodilator, nagpuproduce ito ng nitric oxide. Ito'y nagpaparelax ng ating blood vessel, nagpupromote ng blood flow, at napipigilan ng endothelium yung blood clotting. Kaya ngayon, napiprevent yung formation ng blood clot na pwedeng mag-block o magbara sa blood flow. Nagiging dahil ito ng heart attack o stroke. Ngayon, pagka may asthma ka, ito po yung inflammation. Tumatas yung inflammatory substance sa katawan due to allergy. So, pag tumas yung ating pong yung inflammatory symptom, inflammatory substance sa katawan, magkukos ito ng inflammation sa ating ugat. Pwedeng magkaroon nito ng formation ng blood clot at pwedeng magkaroon ng pagbabara ang blood flow, kaya nagiging dahilan nito ng heart attack or stroke. Kaya yun ang connection ng asthma sa heart disease. Kaya po yung endothelium, ito yung pinaka-lining ng ating ugat,
ito po ay pagka nag-dysfunction yan, nagpo-promote ito ng formation ng fatty deposit na merong cholesterol, inflammatory cell, and other debris na pwedeng mag-cause ng pagtaas ng BP. During heart attack, pwedeng kumipot yung daanan ng hininga at napakahirap sa puso mo mag-pump ng dugo. Nagiging dahilan nito ng pagtaas ng blood pressure mo. Merong medication na para gamutin ang asthma tulad ng beta agonist ay tumatas yung heart rate mo tsaka blood pressure mo at nagkakaroon ng additional strain sa puso mo. Kaya pag hindi ito na-tolerate ng katawan, nagkukos ng heart palpitation, headache, dizziness, yan. So, alam mo, magandang gamitin mo yung ating crystal oil. Pag nakakaramdam ka ng paninikip ng yung dibdib, i-massage mo lang sa tagiliran ng leeg mo at saka sa dibdib mo, amuyin mo siya at maaring magpataka ng oil sa palad mo. Pag kiskisan mo, i-close mo, ganon, tapos langhapin mo. Pag nilanghap mo yon, nakakaginhawa ito ng iyong paghinga. Nare-reduce yung pain at inflammation at nag-i-improve ng tulog nyo, nakakalis ito ng pananakit ng rayuma at nawawalang congestion, mga respiratory problem. Kaya ito pong ating crystal oil, magandang pangkalmanting effect sa ating tiyan. Pagka sinisikmura ka, masaktan tiyan mo, pinupuli ka tiyan, may stomach cramps ka, nakaka-relieve ito ng pagsusuka. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahiran mo ng ating crystal oil. Yan po'y available po yan sa ating kung gusto yung magpa-deliver, pwedeng i-deliver ito sa inyo. Meron din tayong activated charcoal, meron siyang antibacterial properties at ito po'y nakakatulong para wag kang kabagan. Ito'y nag-i-improve ng kalusugan ng bituka at piprevent yung passage ng harmful substances sa ating bloodstream. Pag na-food poison ka, minom ka ng alak, pang-prevent ng hangover, pang-prevent ito ng drug overdose, pampigil ito ng diarrhea, pamparelieve ng kabag at bloating. Activated charcoal, nag-absorb ng gas at toxins sa bituka. Nare-relieve ang bad breath, nare-reduce po yung, na-absorb yung bacteria sa ating bibig, nare-reduce ang heart attack, dahil ito'y nakakapagbababa din ito ng cholesterol, yung ating activated charcoal. So, kung interesado po kayo nito, itong mga supplement natin na to, pwede natin itong pa-deliver sa bahay nyo through LBC, Alam mo, kung meron kang asthma, dapat meron kang personalized asthma management plan. Meron kayang medication, lifestyle modification, and dapat ma-identify mo kung ano yung kung saan ka allergy, Ngayon, pagka high blood ka, mataas ang cholesterol mo, kung naninigalyo ka, stop mo yon. Pwedeng mag-cause ito ng heart attack mo, lalo na kung may asthma ka. I-maintain mo yung regular exercise mo, yung balanced diet, stress management technique, para ma-prevent yung asthma. Sundin mo yung asthma action plan. Una, pwede ka magpabakuna for flu and pneumonia. Kasi kapag ka nagka-pneumonia ka, nagkatrangkaso ka, lumalala yung asthma mo. Kaya iwasan mo yung nakaka-trigger sa hika mo. I-monitor mo lagi yung breathing mo. Identify mo yung allergy mo at matreat mo agad na hindi matuloy yung asthma attack mo. Mag-take ka ng medication, prescribe ng doktor. At saka pwede kang magkaroon ng inhaler, kung ano po yung reseta ng doktor mo, pan-relieve, meron kang inhaler na gagamitin. Alam niyo po ba yung pag-inom ng tubig, warm water, ay nakaka-reduce ng pagkipot ng daluyan ng hininga. Kasi pag may asthma attack ka, nagko-constrict yung daanan ng hininga mo, kaya nahihirapan kang huminga. Kaya yung warm water, inumin mo yon, nakaka-reduce ito ng airway constriction. Maaring pagising mo sa umaga, inom ka ng 3 basong tubig na maligamgam. Huwag mong inumin sabay-sabay. Marang kada 5 minuto, 1 baso. After 5 minutes, 1 baso.
Kaya gawin mo yan pagkagising mo sa umaga, at least wala pa naman ng tiyan mo, nakainom ka kagad ng 3 basong tubig. Tapos nun, uminom ka na ng Activate, yung vitamin C, Super B complex. Yan. Tapos, ang pag-inom po ng warm water, na-eliminate yung accumulated waste sa throat mo. Kaya kung pag ganun-ganun ka, nagkakaroon ka ng plema, lagok-lagok ka lagi ng warm water. Huwag mo pabayaan, matuyuan ka ng lalamunan. At saka pagka meron kang sapat na tubig na iniinom, yung accumulated na plema sa throat mo tsaka sa lungs mo, nababaklasyon. At pwede ka ring mag-steam bath or mag-sauna pag nag-shower ka sa bahay. Kasi yung sauna na yon, steam bath na yon, nakiklear out yung mucus para hindi ka hirap huminga. Kaya iwasan mo lang yung mga sugary drinks. Halimbawa, yung mahilig ka sa matatamis, iwasan mo yon. Kaya magandang herbal tea, nakaka-relieve ng asthma attack mo, sinasuggest po yung ginger tea. Kasi yung ginger tea natin, nakaka-reduce ito ng inflammation, nakaka-relax ng respiratory muscle, at yung breathing apparatus mo nagiging malakas. Ganon din po yung lagundi, yung dahon ng lagundi, pwede mong pakuluin. No? Itong leaves na to, magaling to sa ubo, sa lalamunan at lagnat. Na ito pong merong respiratory-related illnesses, yung lagundi leaves, very effective po yan sa may asthma. Maaring isang tasa ng fresh na dahon ng lagundi, ikat mo siya sa yung 1 cup po ng pinag-chop-chop mo ng fresh na dahon ng lagundi, pakuluin mo yan sa 2 cups of water. Pakuluin mo yan ng 10 minutes. Inumin mo yan, makakatulong po sa asthma mo. Kaya mag-ginger tea ka. Meron siyang anti-inflammatory and antioxidant properties. Ganon din yung eucalyptus na leaves. Ito'y mayaman ito sa eucalyptol. Nare-reduce yung lung inflammation, nare-reduce yung mucus production. At nakaka-expand ito ng bronchioles. Ito po yung passages ng hangin sa timbaga. Pwede rin kayong bumili ng eucalyptus tea online, no? Pwede rin yan. Pwede rin kung meron kayong makitang eucalyptus na dahon, pakuluin mo yon, mag-boil ka ng 1 cup of water ng 10 minutes. Diba? Yung isang tasa din ng dried na eucalyptus dahon, ipakuluin mo yan sa 1 cup of water for 10 minutes. Salain mo, tapos inumin mo yan, no? Merong supplement na omega-3 fatty acid, nag-i-improve yung asthma symptoms mo yan. Nabe-benefit ka sa omega-3 fatty acid. Yung omega-3 fatty acid, ito'y nagkakaroon ka ng better lung function. Nababawasan yung mucus production mo, at ang omega-3 fatty acid, nag-i-improve ng endothelial function, at yung oxygen uptake mo, nakakatulong para ma-relieve yung cough. Nare-regulate yung immune system function mo at tumutulong para ma-relieve yung allergic symptoms mo at na-enhance yung immune health mo. Ipaalam nyo po sa akin ang pangalan nyo, mag-chat kayo sa aking Facebook page o kaya sa YouTube. Ipaalam nyo po sa akin, mag-PM kayo, mag-personal message kayo sa akin. Ipaalam nyo sa akin yung pangalan mo, address po, at saka yung contact number mo. Kung gusto mong pa-deliver ito ng ating health product, ay i-deliver po to sa inyo ng LBC, cash on delivery. I-charge sa inyo ang shipping fee. Sa Metro Manila, ngayon ka nag-order, kinabukasan, matatanggap mo na yan. Kung sa mga probinsya, 3 days. Kung sa Visayas at Mindanao, mga 1 week. Yan po, no? Okay, at sa ating food for thoughts, nais kong i-share sa inyo, ito pong 2 Corinthians chapter 12, verses 8 to 9. Ang sabi, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya bagkus akong nagmamapuri na may malaking pagtitiwala sa Diyos. Kaya alam niyo po ba, ito po sa ating pong physical and spiritual problem, nagre-response ang Diyos, ang kanyang biyaya ay sagana
bigyan tayo ng kalakasan sa ating kahinaan. Ibig sabihin, ang God's grace will enable us to overcome mga challenges sa buhay. Kaya sabi ni Paul, hindi siya dapat magmalaki. Dahil sa kanyang kahinaan, ang power ng Diyos ay nasa kanya. Dahil ang power ng Diyos sa kanya, sufficient ang grace ng Panginoon, bagamat siya'y mahina, I can do all things to Christ who strengtheneth me, dahil nakakahanap siya ng kalakasan sa kanyang kahinaan kung ina-acknowledge niya ang Panginoon. Na-acknowledge niya yung kanyang kahinaan at limitation, nagdepende siya sa Diyos, nagkakaroon siya ng kalakasan. Kaya ulit, sabi sa Corinthians chapter 12, 8-9, ang aking biyaya ay sapat sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan na nagiging sakdal sa kahinaan. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.